Sa tingin ko, hindi ka papasa. Ngisi ko. Kumunot ang noo niya at tila nagpanik pa. Why? Kaya naman kitang pakainin. No, kaya ko naman din pakainin ang sarili ko. I don't think you are a necessity. Asar ko at umiling pa ng bahagya. Umiwas siya ng tingin at kunot noo pa habang nakapirmi ang mga labi niya. Sumandal ako sa upuan at gusto siyang tawanan. Did he really take that seriously? Ako na lang ang tatawag sa mama mo. Ngumisi siya at nilabas ang cellphone niya. May number ka? Litong tanong ko. Sorry, but I am resourceful. Napatayo ako at pilit inagaw ang cellphone niya. Don't you dare! Nabitin sa ere ang salita ko matapos marinig ang boses ni mama. Hello? Sino to? Nanlaki ang mga mata ko, tinakpan ng bibig niya. Nang akmang ibubuka niya yon. Mabilis kong pinindot ang end call. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. That's actually fine. Anyway, we can visit them. Anytime. Pinaningkitan ko siya ng tingin at pinitik sa noo. You can't, darling. Asar ko bago siya pinatakan ng mabilis na halik sa labi. Bago iniwan sa kusina. I can find ways. Sigaw niya na binaliwala ako. Malaki pa ang space. Marami pa kayong matatanim. Inabot ko sa kanya ang buko na may nakasibol na maliit na puno. I'm planning to plant more coconuts. Bala ko ring bilhin ang katabing lupa. Sayang lang at wala namang tanim. Kinuha niya sa akin ang maliit na puno ng buko at nilagay yon sa hinukay niyang lupa. Sobrang in demand ba? Kuryosong tanong ko bago kumuha ulit ng puno ng buko. Tinabunan niya ng maayos ang tanim bago nagsukat ng sapat na distansya para sa sunod na tanim. Oo, hindi pwedeng tumigil at magbawas ng puno. Kinuha niya ang pala at inumpisahang magbungkal ulit. Kita ko pang naglalandas ang pawis sa hubad niyang likod. Even his muscles are flexing due to his exerted force. Umiwas ako ng tingin, takot na matukso. What about sa mga matandang puno at hindi na namumunga? Bawi kong tanong. We sell them too. Ginagawa silang coco lumber. Kahoy para sa mga gumagawa ng bahay. He placed the small coconut tree in the hole and immediately covered its roots. Coco lumber? Maraming store ng ganun sa amin. I know. Pangasinan has lots of coco lumber trading stores. Bigla ang sabi niya na nakapagpalaki sa mga mata ko. Alam niya? I never mentioned it to him. Alam mo? Kaya pala may pabisit-bisit ka pang nalalaman? Paano? Pinaningkitan ko siya ng mata. Pinagdududahan. Natigil siya at umiwas ng tingin. I told you, I'm resourceful. No, you're wrong. You are an investigator. Ako sako. Sort of. Kibit-balikat na sagot niya. Doon naman tayo sa kabila. Sumunod ako sa kanya sa sunod na linya. Doon siya nagsukat at nagbungkal. The way he dug the soil shows how expert he is in this field. And those flexing muscles wanted me to moan louder. Sir Kian, may bisita ka. Si Sir Ridgel. Si Nardo na sumisigaw mula sa kabila. Kasama nito roon ng iba pa na nagtatanim din. Mula sa dulo ay sumulpot si Ridgel. Naka-shade white shirt and faded jeans. May bitbit pa itong paper bag sa kaliwang kamay. Tumaas ang kilay ko matapos makitang kasabay nitong naglalakad palapit si Mila. She looks okay now. Dumapo pang tingin ko sa paa niya. At mukhang ayos na dahil mataas ang takong ng boots niya. Hey Severino, parami ng parami ah. Puna ni Ridgel sa mga tanim. Tumigil sila sa harap namin. Si Mila ay nakangiti habang nakatingin kay Kian. Loving the view eh. Akala ko wala ka ng balak bumisita. San si Draco? Nagtapikan pa sila sa balikat. Hindi na yun naalis ng gimaras. Inalis niya ang shade niya bago bumaling sa akin. Teacher, here's your pasalubong. Iniumang nito ang paper bag sa akin. Bahagya akong nagulat at nahiya. We're not close. I am not expecting any gifts from his friends. Kaya medyo nakahihiya na meron akong natanggap. Hello, thank you. Nahihiya ko pang kinuha ang dala niya. Nakasilip sa loob ang magandang packaging. Sa labas ay may nakalagay na mushroom chicharon. It looks delicious. Natakam ako ngunit nahihiyang kainin yun agad. Masarap yan. Binigyan niya ako kanina ng isa. Si Mila na malawak pang ngiti sa harap ni Ridgel. Natahimik ako tumango na lamang sa kanya. Pabida. Ano bang pinagkakaabalahan ni Draco? Si Kian na itinabi ang pala niya at inakay kami palapit sa mesang maliit na lagayan ng jug ng inumin. Nagtrabahador ang loko.
Tumawa ito ng mahina. Anyway, sa lawak ng farm mo dapat mag-integrate ka. You think so? I'm still thinking about that. Imbes na sulyapan si Rigel ay inalalayan ako nitong umupo at inabutan ng isang basong inumin. Maging si Mila ay nakiupo sa tabi ko. Sila naman ni Rigel ay nanatili lang nakatayo habang nakatanaw sa malawak na farm. That will give you more profit. Hindi na lang nun buko ang produkto mo. You can still plant other trees. I'm still doing researches. Mas maayos sana kung pantaboy sa peste ang katabing halaman. They're talking both about business and trees. While I'm here, I'm thinking of planting orchids on coconut bodies. Isn't it great? May kulay puti at ubing bulaklak na sa mga puno. Yeah, much better. Dinig ko pa naman kanina na may iilan ng farm ang pinepeste. Mahirap at nakakalugi. Stable pa rin naman ang financial status ng farm, Kian. And we can still consider the idea. Kakayanin pa naman ang budget natin para sa farm. Si Mila na malambing na nakangiti. Budget natin? Did she really say that? Bakit ba pakiramdam ko nakikishare na siya sa farm? I understand that she's the accountant. But I think she should still have the borderline of being an employee. Why don't you try planting some orchids on coconut bodies? I mean, not all, just a small area. I couldn't keep my mouth shut, so I suggested. A flower farm? Not bad. Then let her manage it. Doon din naman ang punta nyo. Rigel teased. Natikom kong bibig matapos akong sulyapan ni Kian. Nakangisi ito habang ako'y halos mamula na ang muka. I love that. Thank you, darling. Namulang magkabilang pisngi ko sa tawag niya. Does he really need to call me that in front of them? Okay naman, but I know if it will benefit the farm. Si Mila na nakakunot ang noo. Kung hindi okay yon, we can open the farm for public, making it a tourist spot. We can add rides and some Instagrammable areas. Pwedeng camping and all. I suggested again. Maganda ang farm at nakakahalina ang mga puno ng buko. Ang ibang turista nagpupunta pa ng Bali, Indonesia just to see those tall good-looking coconut trees. Kaunting ayos lang at ilang activities ay pwede na rin ang farm. Just wow! I like your idea, ma'am. Sana kasing talino mo si Heaven. Ngumisi pa ito. Hindi ko maiwasang pamulahan ng pisngi sa papuri ni Rigel. I know, my darling is brilliant, but you don't have to praise her. Mariing bigkas ni Kian. Namilog ang mga mata ko nang walang pasabing yakapin itong ulo ko at sinubsob sa kanyang tiyan. I'm not a snatcher, Severino. Natatawang sabi nito. Can't believe you are whiffed. Dagdag pa niya. Says the man who yearns for his sister. Gago, she's not my sister. Tinig kong protesta nito. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagsuntok niya kay Kian. Sa office muna tayo. Let's drink some whiskey. Niyaya na ako patayo ni Kian at inalalayang sumakay sa sasakyan niya. Mila, check the workers. Pakibilang na lang din kung ilan nang natanim nila. Tumango lamang si Mila. Ngumiti pa ng pilit bago umalis. Ni hindi na nagpaalam. Sa sasakyan ko na lang ako. Paalam ni Rigel bago sumakay sa sasakyan niya. Okay lang bang uminom kahit kaunti? He asked me. Sinulyapan niya pa ako. Tinitingnan kung okay lang ako. What? That's fine. Kaibigan mo naman ang kasama mo. Nakangusong sagot ko. He doesn't really need to ask for permission. Okay lang naman na hindi siya magpaalam. Nasa tabi lang naman ako at wala naman sa office si Mila. Pagbaba ay kita kong nasa gilid nakaantabay sila Nikki, May at Leia. Magandang araw po, Sir Kian. Magkakasabay pa nilang bati ngunit ang tingin ay lumalagpas kay Rigel. Pinakatitigan pa siya ni Nikki. Hi, alanganing bati nito. Bakit kasi hindi pa ako naging babae? Dinig kong angil ni Nikki. Kita ko pang kinurot siya sa tagiliran ni May. Wala kang matres, tandaan mo. Balik na bulong nito. Buti at napadpad kayo rito. Banayad na tanong ni Kian sa kanila. Ano po? Kakausapin po sana namin si Ate Freya. Pwedeng pahiram po muna sa kanya? Nahihiyang paalam ni Nikki. Bakit? May problema ka ba? Agad na tanong ko pagkaupo sa damuhan. Nilapag ko pa ang paper bag at kinuha doon ang pack ng mushroom si Charon. Malaki ate, wala na akong model. Nakangusog sumbong niya. My brow nodded. Di ba si Mila ang model mo? Tanong ko pa.
Please, Ate Freya, pumayag ka na. Promise sasamahan ka namin sa backstage. Itinaas pa ni Leia ang kanang kamay niya, senyalis ng pangako. Umawang ang mga labi ko't hindi makuha ang gusto nila. Napakurap at napakunot ang noo ko. Ha? Naguguluhang tanong ko. Ikaw na mag-model sa gown ko, Ate Freya. Sinikop nitong palad ko at lalong nagpaawa ng tingin. Napaatras ako at hindi maiwasang kabahan. Ako? Model? Sa tanong buhay ko'y hindi pa ako nakasali sa mga pageant. Hindi ko kayang isuot ang ganoong klaseng gown. Isa pa sa sobrang sexy noong gown, baka magwala pa roon si Kian. Knowing Kian, he won't agree. Idagdag pang mukhang masama ang loob ni Mila sa akin. Panigurado 0 lahat ng score ko sa kanya. I don't want to judge her credentials as one of the judges, but I'm just thinking ahead of time. Hindi, kahit hindi ka manalo ate, basta ma-present lang ang gown ko. Pakiusap pa nito. Nakagat ko ang labi at hindi alam kung paano tatanggi. Bakit naman kasi ako pa? Bakit hindi na lang si May or Leia? Sa tabi mo lang naman sila. They are both pretty too. Pero hindi sexy. Walang kurba. Baklang to? Ganda ka sis? Inis na binatukan pa ni May si Nikki. Si Leia naman ay masama ang tingin sa kanya. Wala ka na bang ibang kapitbahay? We can always count naman sa mga kapitbahay, Nikki. Sus, hindi naman magagandang dilag. Ikaw na lang ang chance ko, Ate Freya. Kumurap-kurap pa ito at nagpaawa. Grabe ka, Box. Sa bunutang kanyan mamaya ng mga kapitbahay mo pag uwi. Asar dito ni May. Kinuha pa nitong isang buong pack kaya naman nagbukas ako ulit ng isa pa. Ayos lang naman na magsuot ako ng sexy kung iilan lang ang makakakita. Pero kung halos buong barangay at syudad na ay wala akong sapat na lakas ng loob. Sige, pahayag na ako pero hindi ako nangangako na sure win. Never pa akong nagrampa. Alanganing sabi ko. Lakad sa hallway ng eskwela lang ang nagagawa ko pero hindi lakad sa stage. Yes! Sabay pa silang tatlo. Napaatras ako matapos yumakap sa braso ko si Nikki. Hinagod pa ang pisngi niya sa braso ko. Hindi naman kailangan ng rampa ate. Lakad lang tapos ikot. Kailangan lang talagang may magsuot ng gown. Oo na nga. But anyway, ang sarap nitong mushroom. Inilihis ko ang usapan. Hindi naman talaga ako sumasang-ayon. Para lang tapos na ang usapan. Isa pa baka walang mahanap si Nikki. Sayang naman ang effort niya sa gown. Sana kasi una pa lang hindi na pumayag si Mila. Masarap nga. Akin na lang to, Ate Freya. Yakap-yakap pa ni May ang kinuhang isang pack. I just nodded my head and opened another pack. 5 ata itong nasa paper bag. May ganito sa Laguna. Sa isang university, inaral pa ata nilang pagpapatubo nito. Si Nikki na kinikilala ang klase ng mushroom na hawak. Tapos na kayo? Natigil ako sa boses ni Kian. Ngunit sabay-sabay din kaming napatingala sa kanilang dalawa ni Rigel. Nakangisi ito at nakatingin sa mushroom na ubos na. Opo, Sir Kian. Pumayag na po si Ate Freya. Si Nikki na agad tumayo at maluwag ang pagkakangiti. Namilog ang mga mata ko at nabitawan ang hawak na mushroom. Nanayo ang balahibo at namawis pa yata ang noo ko. Bahagya akong kinabahan na baka mabanggit niya ang competition. Pumahayag saan? Kuryosong tanong nito. Nahigit kong hininga ng lingunin niya ako at sa lubong ang kilay niya. Tila sa akin niya gustong marinig ang sagot. Napakurap ako at hindi mahanap ang boses ko. Sa mabilis kong tinakpan ang bibig ni Nikki at nginitian si Kian. Hindi niya pwedeng malaman. Doon pa nga lang sa pagsusuot ko ng one-shoulder crop top ay galit na. Paano pa kung revealing na gown nang makita niyang suot ko? Baka hatakin na lang ako bigla pa alis sa stage. Sige Ma'am Freya, update po kita. Kumaway sila at sumunod kay Rigel patungo sa sasakyan nito. Kumaway ito at ngumiti. Agad nga lamang nawala matapos kong maalalang madilim ang titig niya. What's that? Sa lubong ang kilay na tanong niya. Tumikhim ako at inayos ang aking buhok. Sineryoso ang tingin bago binitbit ang paper bag. Tutorial nga. Umuna akong naglakad patungo sa sasakyan niya. Hindi pinapansin na nakasunod niyang presensya. Gusto kong kagatin ang dila nang maramdaman ang palad niya sa braso ko. Natigilan ako at kinabahan. You can't lie to me. He murmured that made me close my eyes tightly. Pagmulat ng mata ko'y binuksan nito ang passenger seat at inalalayan pa akong pumasok sa loob. Muli akong tumikhim at pinaskil ang seryoso kong muka. I'm not. Hindi ko lang sinasabi ang buong kwento. Depensa ko pa. Ate Freya! Ngiti ka muna!
Si May na may hawak na camera. Lumang model pero maganda pa naman ang kuha. Lo, ang ganda! Natulalang pahayag ni Leia. Ganda ng creation ko, no? Malawak ang ngiting sambit ni Nikki. Marahan kong hinagod ang gown at umiwas ng tingin. Hindi sanay sa papuri. Nailang din ako at pilit na itinataas ang tube na gown. Si Ate Freya ang maganda, hindi naman yung damit. Hirap dito ni Leia. Sinimangutan ito ni Nikki na ikinangiti ko. Inambaan pa nito ng sabunot. Pinigilan ko lang ang kamay niya. Thank you, Leia. Ngumiti ako ng bahagya. Nabibigatan sa makapal na maroon lipstick sa labi ko. Light makeup lang at tanging lipstick ang makapal. Kumurap-kurap pa ako at sinasanay ang mga mata ko sa abuhing contact lenses. Final touch nyo na! Lalabas na sila! Basta look and lure ang laban natin, ate. Hagurin mo yung gown pababa, ha? Bulong nito bago inayos ang likod ng gown ko. Nangisi ako't nailing. Hindi ko alam kung kaya ko bang gawin yun pero susubukan ko. I'll try, Nikki, but I am not promising. Kaya mo yan, ate. Doon muna kami sa labas. Doon kami kukuha ng litrato. Paalam ni May at Leia. Lumabas sila at naiwan sa tabi ko si Nikki na nagre-rehearse ng sasabihin niya mamaya. Let's all welcome the models to this competition together with the gown creators. Doon pa lamang sumipa ang kaba sa akin. Napalunok ako at kumabog ng bahagya ang dibdib ko. Nawawala ang ngiting pinaskil ko sa labi. Ngunit pilit ko yung binabalik. Lakad lang, ate. Paalala sa akin ni Nikki. Umusad ng mga nasa unahan at lumakad kasabay ng kanta. Mula sa backstage ay may pinturoon patungong entablado. Iilang kandidata pa lamang ang lumabas ngunit ang sigawan sa labas ay malakas na. Napupuno yun ng mga pangalan at palakpakan. Breathe in, breathe out. Si Nikki na huminga ng malalim. Maging ako'y huminga ng malalim upang mawala ang kaba ko. Inihanda kong pagpungay ng mga mata ko sa likod ng mahabang fake lashes. Pinaskil ko rin ang mapang-akit kong ngiti. Liwanag at dagat ng tao ang bumungad sa amin pagkalabas sa pinto. I seductively smile while walking a little zigzag. Heels lang ang nagdala upang magandang tingnan ang lakad. Gustong mangatog ng mga tuhod ko ngunit alam kong hindi pwede. Marahan at paikot ang lakad. Sandaling tigil lang sa gitna at diretsong hilera sa dulo. Paunang pakita pa lamang at maya-maya ay isa-isa naman. Pagkatigil sa gitna ay nilagay ko ang kamay ko sa aking bewang. At ang isa ay eleganteng nakalaylay sa gown. Umikot ang tingin ko at bahagyang ngumisi. Natigil lamang sa unahang mesa kung nasaan ang mga hurado. 4 sila, isang matanda sa dulo at isang ginang ang kasunod nito. Sa tabi ng ginang ay si Kian na hindi maipinta ang muka. Hindi niya alam kaya naman handa na ako sa madilim niyang tingin. Nginisian ko siya na lalong nagpadilim sa tingin niya. Malinaw pa sa ilaw nang makita akong pag-igting ng kanyang panga. Ngunit alam kong wala na siyang magagawa. Mas lalo akong naging mapang-akit sa kanya. Pinasadahan ako nito ng tingin. Nagtagal lang sa hantad kong hita. Kalaunan ay sumandal ito sa upuan at napirmi ang mga labi. Hindi pa maaalis ang tingin ko sa kanya kung hindi nahagid ng tingin ko ang kamay sa gilid ng braso niya. Bumaling ang tingin ko sa katabi niyang si Mila. Nakapustura ito at tube din ang pulang dress na suot. Kulot ang buhok at nakasuot din ng contact lenses. Ngumisi ito at bahagyang sumandig sa braso ni Kian. Bumulong pa siya sa tenga ni Kian habang nakatingin sa akin. Tumango ang huli bago lumagpas ang tingin at lumayo na ang tingin sa akin. I shrugged his reaction at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa hilera. Mukhang hindi na magagalit dahil sexy at maganda naman ang katabi niyang si Mila. Galit ata si Sir Kian, Ate Freya. Ngiwing bulong ni Nikki. Pabayaan mo, wala naman din siyang magagawa. Malabong hatakin niya ako pababa ng stage kung hawak siya ni Mila. Hindi siya pakakawalan ng babae. At tingin ko ay halos alam ko na kung bakit mas pinili nito maging hurado kaysa isuot ang gown ni Nikki. Kinakabahan na ako para sa kasunod. Bulong muli nito. Don't be. Just say what your heart's desired. Ngumisi ako bago kami tuluyang tumalikod sa stage. Nawala na ang kaba ko at tila ginaganahan pa. Gusto kong magsisi si Mila na mas pinili niyang makatabi si Kian kesa sa akitin ito sa entablado. I tried to remember what I did at the club for. And I think that boosted my confidence a little. Bumalik kami sa backstage at doon inayos ulit ni Nikki ang makeup ko. May tinawag na sa labas upang ipaliwanag ang gawa nilang gown. Ate, baka mautal ako. Hirit pa nito. Kaya mo yan. Just express your feelings. Yung perseverance and determination in completing this gown.
Kinindatan ko pa siya upang gumaan ang pakiramdam niya. Sana kasi model na lang ang labanan para sure win. Ngumuso ito na ikinatawa ko. Wala namang Q&A, kaya mo yan. I cheered him up. We shouldn't really feel low. But sometimes we're losing our confidence and we need someone to boost it for us. On number 10, let's welcome Mr. Nicolas Reyes with his model Miss Rosie Freya Israel. Palakpakan ng sumalubong sa amin sa entablado. Pinisil pa ni Nikki ang palad ko bago siya dumiretso sa podium habang ako ay banayad na naglalakad patungo sa gitna. The gown is made of lace. I sew it with my hands, transmitting my dedication and my inspiration. Its beads symbolize its intimacy. The gown itself shows how we should be open-minded. Habang sinasabi yun ni Nikki ay nagpatuloy ako sa gitna. Pinauna kong kaliwang binti ko kung nasaan ang slit. I twisted my body a little and held my head high. I looked down, plastered my seductive smile, and looked up again. I made it with fierceness. Sumalubong ang tingin ko kay Kian na salubong ang kilay. Mahigpit ang hawak sa ballpen at isang linya ang labi. Tumalikod ako at inangat ng bahagya ang puwetan ko. Mula sa harap ay tinalikod ko ang ulo ko patingin sa likod. Kay Mila dumhapo ang tingin ko na inip ang titig sa akin. Sa palagay ko'y kinakausap nito si Kian ngunit hindi naman sumasagot ang huli. I smirked. Magkatabi lang kayo pero wala sa iyong atensyon niya. Lumakad ako ng mabagal paharap, chest out, stomach in. Bahagya akong tinagilid ang ulo ko bago mabagal na pinaglandas ang palad ko mula sa bewang ko pababa sa hita ko, tracing all my curves. We are harmless and we aim for acceptance. Pagtatapos ni Nikki, nagpalakpakan ng mga tao. Ang iba'y sumisigaw pa. Ganda, Nikki! Sinamahan ako sa gitna ni Nikki at sabay pa kami nagbaw. Nalingunan ko pa sila May at Leia na tumatalon habang sumisigaw. Bumalik ang tingin ko sa mga hurado. Nakangiti lang ang lalaking matanda at ang ginang. Si Mila ay nagsusulat na sa folder at hindi na ulit tumingin sa entablado. Pero si Kian ay naniningkit ang mga matang nakatingin sa katawan ko. Napatikim ako't napaiwas ng tingin. Hindi makaya ang tensyong ibinibigay niya. Wow, ate, thank you! Niyakap ako ni Nikki pagbalik namin sa backstage. Nakatingin pa ang iba at ang iba naman ay pinuri si Nikki. Tapos na, announcement na lang ang kulang. Ngiti ko sa kanya. May 10 pang modelo bago ang announcement. Nikki, pwedeng pa-picture sa kanya? Isang modelong nakasuot ng off-shoulder gown ang lumapit. May hawak itong cellphone at nahihiyang nakangiti sa akin. Okay lang ba, Ate Freya? Pagpapaalam ni Nikki. Tumango ako at ngumiti. Hinintay ko pang makalapit ang babae sa akin. Picture lang naman. Malawak pa ang ngiti ko nang lumapit ito. Ngunit unti-unti ring nabura ang ngiti sa labi ko. Nang masamyong pabango niya. Kumunot ang noo ko sa tapang na yun. Mabango naman ngunit hindi pasado sa ilong ko. Masakit sa ilong at tila sumisiksik din ang sakit sa ulo at sikmura ko. Tumabi siya sa akin at bahagyang humawak sa braso ko. Lalo ko lamang naamoy ang bango niya. Tuluyang sumakit ang ulo ko at bahagyang nanlabo ang paningin ko. Pakiramdam ko rin ay umaakyat ang asido mula sa tiyan ko patungong lalamunan. Tila ako nalilipad at nalalabo ang aking paligid. 1, 2, 3, smile! Nag-flash ang camera ngunit hindi ako makangiti. Nahihilo sa amoy at sumasakit lalo ang ulo ko. Ni hindi ko alam kung saan ako hahawak ng lumayo ito. Ngunit ang pabango niya ay nanatili sa ere. Thank you po! Hinging pasalamat ng babae. Ngunit hindi ko na halos makita. Tila ako kinakapusan ng hininga at nangangapa. Mas lalong umikot ang paligid ko at hindi ko alam kung babagsak ako. Ate Freya! Ang putla mo! Hinawakan nitong bewang ko ngunit nawawalan ako ng hininga.